Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Kael. Taong 1975. Sementeryo ng Northern Samar. Panahon ng tag-ulan sa baryo kung saan kasalukuyang nagbabakasyon si Kael. Edad 21. Dito nakatira si Tio Delfin, ang nag-iisang kapatid ng ama. Pumunta ng ibang bansa ang tatay ni Kael. Kaya sinubukan ngayon ng binata ang buhay probinsya kung magugustuhan niya. Wala na din siyang ina at walang kamag-anak sa Maynila. Mabuti naman iho. Pumayag ka sa suhestyon ng tatay mo na subukan muna dito. Hindi naman sa sinasabi kong pangit ang lugar ng nanay mo sa Mindanao. Pero bigyan mo din ng pagkakataon itong simpleng baryo kung saan lumaki ang tatay mo. Siguradong magugustuhan mo din dito. Wika ni Tio Delfin. Maraming salamat po, Tio, ha. Sabi nga po ni tatay madami daw akong pwedeng gawin dito. Huwag po kayong mag-alala, ha. Hirap din po kasi ako makipag-usap sa mga kamag-anak ni nanay. Hanggang ngayon, galit pa din sila kay nanay kahit wala na siya. Tugon ni Kael. Mangyaring magkaiba ang paniniwala ng angka ng ina at ng ama. Subalit mas pinili ng ina ang buhayin siya at sumama sa Maynila. Isang mortal na kasalanan sa angka na pinagmula ng nanay. Dahil dito, bagamat makailang beses na niyang nakausap ang mga tiyahin at pinsan, alangan pa din siya. Dahil na din sa mga karanasan ng mga magulang na naikwento sa kanya ng ina. O sige na, dalhin mo na yung mga gamit mo sa kwarto mo at mamaya handa na ang pananghalian. Nagluto ko ng ginataang suso. Abay, paborito mo daw yun, sabi ng tatay mo . Wika ng tiyuhin. Talaga ho? Ayos . Sana lang po may karayom kayo para makarami ako. Sige po, Tio. Ayusin ko lang tumagamit at baka nabasa yung mga libro ko. Maulan pala dito. Tugon ng binata. Mahilig sa mga babasahing nakakatakot itong si Kael. Maging sa mga libro tungkol sa mga kakaiba at maalamat na mga nilalang. Bata pa lamang, nakakarinig na ito ng mga kwento mula sa tatay tungkol sa mga kapre, tikbalang, at iba pang mga elemento ng kalikasan. Dahil doon, kaya't naengganyo din siya sa pagbabakasyon sa Samar. Makalipas naman ng lampas isang oras, nasa kusina na si Kael. Naroon si Tio Delfin at Tia Panyang. Abala sa pag-uusap ang mag-asawa. Walang anak ang mga ito. Ngunit meron silang kambal na ampon. Sila Lauro at Lara. Mga anak ng kanilang kaibigan na nasawi sa isang pagnanakaw. 5 taong gulang pa lamang ang magkapatid ng kupkupin nila ito. Pinsan, dito ka sa tabi ko. Huwag ka dyan tatabi kay Lauro. Siguradong mauubusan ka ng ulam sa katakawan yan . Wika ni Lara. Naku, huwag kang maniwala dyan, Kael. Naghahanap lang yan ng kakampi . Tatandaan mo, Kael, mapanlin lang ang mga babae. Kaya mag-iingat ka, ha. Wika naman ni Lauro, kasabay ng pandidilat nito ng mata sa kanyang kapatid. Shh! Sige na, tama na yan.
Baka sa away na naman yan mauwi. Magsikain na tayo. O Kael, eto ang kanin. Kumain ka ng madami at nang magkalamang ka naman. Ang payat-payat mo, iho. Ganyan ba ang uso sa Maynila ngayon? Tanong ni Tia Panyang. Masasabing malusog ang pamilya nila Tio Delfin. May katabaan itong Ginoo maging ang asawa. Siyempre, kahit ampun lamang ang magkapatid, pareho itong lumaki sa pag-aalaga at pagmamahal ng mag-asawa. Nang matapos naman silang kumain, nasa may balkonahe lamang itong si Kael. Pinagmamasdan ang ulan sa labas na tila isinasayaw ang mga dahon sa saliw ng musikang hatid ng bugso ng hangin. Ang lakas ng ulan, no? Huwag kang mag-alala. Titila din yan. At kapag tumila na yan, mangunguha tayo ng mga kabute sa gubat. Sigurado ako magugustuhan mo yon. Wika ng tiyuhin. Sige ho, Tiyo. Gusto ko po yan. Parang naaalala ko nga yan na naikwento sa akin nila tatay. Tiyo, maalala ko nga lang pala. May naikwento sa akin kasi itong si tatay dati. Tungkol sa isang lumang sementeryo dito sa inyo. Alam niyo na po, gusto ko lang pasyalan. Kung hindi pa po ginigiba. Tanong ni Kael. Bakit pinsan? Mahilig ka ba sa mga ghost hunting? Alam mo, sabi ni tatay meron daw talaga dyan multo. Sabat ni Lauro. Hindi naman insan. Gusto ko lang malaman yung pakiramdam ng nasa isang lumang sementeryo. Tahimik at walang tao tapos alam mo na maraming taong nakalibing doon. Parang ang ganda lang sa pakiramdam. Wika ni Kael. Ang weirdo naman ang gusto mong gawin, insan. Mamaya makakita ka pa doon ng aswang. Hindi mo ba alam? Sa probinsya, maraming aswang. Isa daw yung sementeryo sa paborito nilang puntahan para sa mga kalansay na mga nariyan. Wika ni Lara. Ano ka ba, Lara? Hindi naman kumakain ng buto yung mga aswang. Laman ang gusto ng mga yon. Baka yung aswang na balbal ang sinasabi mo. Dapat nasa bagong sementeryo siya. Mga nabubulok na laman ng tao ang kinakain nun eh. Wala pa ako nabasang uri ng aswang na kumakain ng buto. Nakita nyo na. Sinabi ko naman sa inyo, maraming alam sa mga ganyang nilalang itong si Kael. Kahit noong bumisita kami sa kanila noong elementarya pa lang to, panay horror comics na ang binabasa. Kaya hindi nyo matatakot yung pinsan nyo. Baka mga multo pa ang magtago sa kanya. Pagbibida ni Tio Delfin kay Kael sa mga anak. Basta iho, mag-iingat ka sa mga paggala mo dito ha. Hanggat maaari. Ipaalam mo sa akin o sa Tia Panyang mo kung saan ka pupunta. Alam mo na, malawak ang kakahuyan dito. Baka kung saan ka pa mapadpad. Siguro naman hindi na kaila sa'yo na may mga aswang talaga sa parteng ito. Delikado sa kagaya mong dayo kaya mag-iingat ka. Dagdag ng tiyuhin. Hanggang sa sumapit ang dilim, nasa sala na ang magpipinsan. Panay ang kwentuhan ng mga nakakatakot na karanasan. Alam mo, Kael, yung kwento ng tatay mo tungkol sa tikbalang, kaming dalawang nakaranas nun. Isang gabi kasi, namingwit kami ng tatay mo sa isang lawa malapit dito. Ang kaso nawili kami sa dami ng huli kaya hindi namin namalaya na magtatakip silim na pala. Saka pa lamang kami nagumpisang maglakad pa uwi. Ang kaso,
Dahil nga sa mapuno pa dito noon. Mas mapuno pa kesa sa nakikita mo ngayon ha. Etong tatay mo, niyaya kong sa may shortcut daw kami dumaan. Doon sa may puno ng dalakit. Ayun, siguro 2 oras kami nagpaikot-ikot sa gubat. Saka namin naisip na baka napaglalaruan na kami ng tikbalang. Sa kakaikot sobrang pagod at antok na kami hanggang sa napiko na itong tatay mo. Bigla pa namang sumigaw at galit na galit. Hinahamon yung tikbalang. Maya-maya nga lumabas yung tikbalang mula sa puno ng dalakit. Sinong mag-aakalang sobrang laki pala nun? Parang kasyang-kasya nga kaming dalawa sa bunganga habang tumatawa. Pero itong tatay mo abay matapang. Binato ng isda yung tikbalang kaya nagalit lalo sa amin. Pero dahil doon nakawala kami sa ilusyon niya. Pagkatapos, pareho kaming nilagnat ng napakataas. Mabuti na lang at yung lolo mo may alam sa panggagamot kaya kagad niyang nakontra yung bate ng tikbalang. Ayun, panay palo sa puwet kaming dalawa nung gumaling kami. Wala daw matinong tao ang maiisipang batuhin ng isda ang isang engkanto, maliban sa tatay mo. Pagsasalaysay ni Tio Delfin. Napuno ng tawanan ang sala. Imbes na naging nakakatakot ang dating. Naging komedya ang kwento ni Tio Delfin kay Kael. Magkukwento pa sana si Tio Delfin nang mamatay ang ilaw dahil sa biglaang pagbugso ng hangin. Mga anak, isara nyo na ang mga bintana. Isara mo nga rin yung pinto, Delfin. Gabi na. Sino ba bang inaantay mong pumasok dyan? Masama ang mag-iwan ng pinto na bukas sa gabi. Wika ni Tia Panyang. Mapamahiin ang ginang. Madami itong alam sa mga bawal at hindi dapat gawin lalo pa tuwing gabi. Bandang 10:00. Nakaramdam na ng antok ang mga pinsan. Maging ang tiyo at tiya ay natulog na din. Naiwang mag-isa si Kael sa sala. Balak pa sana niyang buksan ang pinto para naman malanghap ang malamig na simoy ng hangin. Kaso, naalala niyang ipinasara na nga pala ito ng tiyahin. Walang ibang magawa si Kael, kundi pumasok na din sa kanyang kwarto. Nagulat siya nang nakalimutan niya palang isara ang bintana ng silid. Bagamat may bakal na harang naman sa labas. Pumapasok pa din ang lamig at ang isa pang labis na ikinagulat nito. Nang akma na niyang isasara yung salamin ng bintana, nakakita siya ng isang ulo na biglang tila yumuko at nawala. Nasa gilid ito ng bintana. Mabilis ni kinandado ni Kael ang bintana at siniguradong hindi ito mabubuksan. Kasabay ng paghawi ng kurtina upang takpan ito. Sigurado si Kael, ulo ng isang nilalang yun nakita niya. Nakakatakot ito. Nakasisigurado siyang hindi ito ulo ng isang tao. Baka guni-guni ko lang. Medyo pagod din ako sa biyahe. Ang mabuti pa, matulog na lang ako. Baka kung ano pang makita akong sunod sa bintana. Wika ni Kael sa sarili. Hindi sanay ang binata na walang ilaw kapag natutulog. Pakiramdam niya na kapag ganun madaming matang nakatitig sa kanya. Subalit wala naman siyang pagpipilian. Madilim sa bahay ng tiyuhin. Maya-maya pa, nang papikit na ang mga mata, nakarinig naman siya ng nabasag na tasa sa kusina. Kagad itong napabalikwas at binuksan ang pinto upang tignan kung anong dahilan ng pagkabasag ng baso.
Umaasa siya na baka multo na ito. Subalit nang makalabas, naroon na din ang tiyo at tiya at inaalalayan si Lara. Oh, pasensya ka na Kael ha. Ganyan talaga kung minsan si Lara, lalo na kapag pagod. Naglalakad ng tulog kaya lagi niyong sisiguraduhin nakakandado yung pinto. Mahirap na at baka kung saan pa ito makarating kapag nabuksan niya yan. Dili ni Tio Delfin. Naiintindihan niya ang sitwasyon. Lubhang mapanganib kay Lara ang ganong kalagayan. Mabuti na nga lang at nasa liblib silang lugar. Dahil kung nasa matao, kung hindi siya madudukot ay masasagasaan naman ito. Ngunit bukod doon, ang banta sa seguridad ng buong mag-aanak sa oras na maiwang bukas ang pinto. Nang maipasok naman sa kwarto itong si Lara, aktong pabalik na sana si Kael sa kwarto. Nang mapansin ang nilalang na nakita kanina, nakasilip sa may bintana malapit sa pinto. Dahil nakasara naman ito ay kagad na lamang siyang pumasok sa kwarto at nagtalukbong ng kumot. Yun ang unang beses na makakita siya ng ganong nilalang. Payat, mahaba at tila napapanot na buhok. Maitim at tila kumikintab ang katawan dahil sa liwanag ng lampara na nasa sala. Nahirapang makatulog si Kael, hindi dahil sa takot siya, kundi dahil gusto niyang siliping muli ito at kabisaduhin ang itsura. Ngunit hindi niya ginawa dahil sa nag-iingat ito. May ilan sa mga nabasa niya na kung sakaling isa itong aswang, may kakayahan itong magmanipula ng isipan ng isang biktima. Naisip niya na baka maya-maya pa, kapag nakita niya ito muli, mapas sa ilalim siya sa itim nitong kapangyarihan. Malapas silang lahat sa bahay na yun. Kaya hirap man sa pagtulog, ipinikit na lamang niya ang mata at buong sikap ng nag-isip ng ibang bagay na magpapaantok sa kanya. Nang halos tila patulog pa lamang ang diwa, narinig na niya ang tiyuhin na humahalakhak sa kusina. Umaga na pala, bandang 6:00 at wala ng ulan. Nagtatawanan ang mag-anak habang ikinikwento kung paanong naglalakad si Lara papunta sa lababo at aktong maghuhugas habang tulog. Kaya nabasag ang paboritong tasa ni Lauro. O gising ka na pala Kael. Halika na't magkape ka. Tumila na ang ulan. Siguradong marami tayong makukuhang kabute sa gubat. Huwag kang mag-alala. 3 naman tayo ni Lauro na magpupunta doon. Kung papala rin, dadaanan natin yung puno ng dalakit kung saan namin nakita yung tikbalang. Wika ni Tio Delfin. Dahil sa narinig, biglang natuwa si Kael. At kahit wala pa itong totoong tulog, nagkape na ito dahil sa pangako ng Tio Delfin. Bandang 7:30, lumabas na sila dala ang isang timba na paglalagyan nila ng kabute. Si Tio Delfin ay may dalang itak at si Lauro naman, bit-bit ang tirador. Ang lalaki po ng puno dito, no? Yung iba parang singtaas na mga gusali sa Maynila. Ang galing. Tio, saan po ba yung sa tikbalang? Malapit na ba tayo doon? Tanong ni Kael. Tumatango naman ang tiyuhin habang sumisipat ng mga kabute. Pinsan, sino palang nakatira sa bahay niyo ngayong nandito ka nagbabakasyon? Di ba, maraming magnanakaw sa inyo? Paano kapag pinasok yun? Tanong ni Lauro. Walang magnanakaw doon.
Tindahan kasi yung baba nun. May kainan na nakabukas magdamag. Sa taas yung bahay namin at pinaparentahan ng tatay ang pwesto sa baba. Tugon ni Kael. Ah, ganun pala. E di ibig sabihin pwede kang magtagal dito, di ba? Total, may nagbabantay naman pala sa bahay niyo. Muling wika ni Lauro. Ngunit biglang sumenyas ang ama nito na tumahimik sila. Nang tignan ni Kael kung ano ang dahilan nito ay halos maduwal siya. Sa may unahan lang, ilang metro ang layo sa kanila. May katawan ng patay na batang kalabaw. Wakwak ang tiyan at nagkalat ang dugo at mga laman sa paligid. Ayon kay Tio Delfin, delikado ang ganon. Kinakailangan nilang bumalik at ipagbigay alam ito sa kanilang barangay. Ni hindi nila naabot yung dalakit na pinagpapakitaan ng tikbalang dahil sa pagmamadali. Lauro, Kael, mauna na kayo sa bahay. Linisan nyo na yung kabute at pagdating ko ay lulutuin ko kagad. Sasaglit lang muna ako kila kapitan. Wika ng tsuhin. Lauro, ano kayang ibig sabihin nung nakita nating patay na kalabaw? Saka, bakit parang natataranta si Tio? Tanong ni Kael. Hindi ako masyadong sigurado, Insan. Pero sa pagkakatanda ko, may ganitong pangyayari na din dati. Ibig sabihin nun, bumalik na naman dito yung aswang na dating nananalasa. Ilang taon na din yung nakakaraan. Kaya siguro natataranta si tatay. Nakita mo naman yung kalabaw, di ba? Hindi ordinaryo yung pagkamatay. Ang mabuti pa linisan na natin to. Huwag mo na muna masyadong isipin yun kasi sila kapitan na ang bahala doon. Wika ni Lauro. Akma na silang papasok nang may maalala ang binata. Siya nga pala. Naalala mo yung nagsasangang daan doon sa paglabas natin ng gubat? Yung may lumang sementadong poste? Yun yung papasok sa lumang sementeryo. Ngayon ko lang naalalang sabihin sa'yo. Wika ni Lauro. Sige. Susubukan kong pasyalan yun mamaya. Malapit lang naman pala dito Sasamahan mo ba ako? Tanong ni Kael. Oo naman. Pero basta wag tayo magpapagabi doon ha. Mahirap abutan doon ng dilim. Sige na, linisan ko muna to ha. Baka dumating na si tatay. Tugon ni Lauro. Dahil sa mga nalaman, nagpaiwan naman si Kael sa labas. Gusto niyang puntahan na kagad yung sementeryo. Balak niyang sumilip man lang. Hindi naman ito papasok. Titignan lamang ang lugar. Wala naman sigurong masama kung sisilipin ko lang, di ba? Saka na ako papasok kapag kasama ko na si Lauro. Wika ni Kael sa sarili. Dahil doon, pinuntahan ng binata yung daang itinuro ng pinsan. Luma na ang daan. Halatang wala nang nagpupuntang tao. Dahil sa nagtataasang damo sa magkabilaang daan. Hindi naman sinabi sa akin ni pinsan na malayo pa pala mula sa kalsada yung sementeryo. Ay. Wika na lamang ni Kael. Paano ba naman? Mula sa kalsada, puro kakahuyan na lamang at mga damo ang nakikita. Naroon ang karatula na nagtuturo papasok sa sementeryo. Ngunit hindi na niya sinubukang pumasok. Ngunit habang papalis, may nakita itong isang lalaki na mayat maya ang paglingon sa kung saan. Marahang naglalakad papasok sa sementeryo.
Sa tingin niya ay hindi siya nito nakita. Ipinagpalagay na lamang ni Kael na maaaring taga roon ito o baka naman bantay lamang ng lumang sementeryo. Nagpasya si Kael na umuwi na muna. Total, halos magdidilim na at kabilin-bilinan ng kanyang pinsa na huwag magpapaabot ng dilim sa sementeryo. Habang naglalakad naman, may nakasalubong ito na isang babaeng sa tansya niya. Nasa 40 anyos. Nasa kabilang banda ito ng daan. Pakiwari pa ni Kael na may problema ito sa pag-iisip. Dahil panay ang pagbulong at mayat-mayang pagkagat ng mga kuko. Dire-diretso lamang si Kael. Hindi na niya inabala pa ang sarili na usisain ang babae. Ngunit halos mapalundag na lamang ang binata nang bigla siyang kalabitin ng babae. Ginoo, baka naman may makakain ka dyan. Napakabango mo. Wika ng matandang babae na tila sinisinghot-singhot pa si Kael. Sa gulat naman ng binata ay napatakbo na lamang ito habang nagsasabi na wala siyang pagkain. Ngunit ang pinagtataka naman ni Kael, bakit tila pamilyar sa kanya yung babae? Tila nakita na niya ito. Hindi lamang masigurado kung saan. Sa labas ng bakura naman ng tahanan ng tiyuhin, naroon na si Tio Delfin at si Lauro. Nakong bata ka, saan ka ba nagpunta? Huwag mo sabihing pumunta ka ng sementeryo. Ang sabi ko naman sa'yo na huwag kang magpupunta doon kung mag-isa ka lamang. Mamaya nakasalubong mo pa doon yung bantog na si Yolanda. Bale-balitang narito na naman sa barangay natin ang aswang na yon. Wika ni Tio Delfin. Napaisip si Kael kung ano kayang itsura ng tinatawag nilang bantog. Imposible naman na yung babaeng napakapayat na nasa lubong niya ang aswang. Mukhang hindi naman ito umaakma sa itsura. Naku pinsan, mabuti na lang at nakauwi ka kaagad. Madalas pa namang nag-aabang yan si Manang Yolanda sa daan papuntang sementeryo. Pero walang may alam kung saan ito naglalagi. Bigla-bigla na lang lumalabas mula sa dilim yan kapag may napapadaang mga tao doon. Wika ni Lauro. Ngunit labis ang pag-aalala ng mag-ama nang ilarawan ni Kael yung babaeng nakita niya na nagawa pa siyang kalabitin at hinga ng pagkain. May nakasalubong po kong payat na babae sa daan. Doon sa may sementeryo. Napakapayat nga po ng itsura eh. Ang napansin ko lang, may malaking peklat po sa kaliwang pisngi. Parang nahiwa po ng itak eh. Imposible namang yun yung aswang, di ba? Napakapayat saka nang hihingi pa nga sa akin ng pagkain. Wika ni Kael. Dahil sa mga narinig, kagad pinapasok ni Tio Delfin ang binata. Mag-alas 6 na mga sandaling yun. Halos papadilim na at nakakasigurado ang tiyuhin na ang nakausap nito ay ang mismong bantog. Iho, gusto kong magbabaong ka palagi ng luya sa bulsa mo kung sakaling lalabas ka. Hindi mo kabisado ang lugar na to, lalo na ang mga nakakausap mo. Alam mo bang yung nakasalubong mong babae kanina? Siya si Yolanda. Siya lang ang tanging babaeng may malaking peklat sa muka. Gawa ng itak na ginamit sa kanya ng kanyang mga kamag-anak noong nahuli itong kinakain yung pamangkin niya. Kaya ikaw, Kael, huwag ka nang makapunta-punta sa may lumang sementeryo ha. Ako ang malalagot sa tatay mo kapag may nangyaring masama sa'yo.
Wika ni Tio Delfin. Ngunit imbes na sumunod sa tiyuhin, bagamat takot itong si Kael, mas lalo siyang naging interesado na puntahan yun. Bata pa lamang, pangarap na niyang makakita ng aktwal na aswang. Kinagabihan naman, pagkatapos ng hapunan, "Insan, pwede mo ba akong samahan sa sementeryo bukas? Kahit isang beses lang. Pangako, titigil na ako. Gusto ko lang talagang makita yung itsura ng loob. Tsaka malay mo, makita pa natin kung saan yung lungga ng aswang. E di pwede nating ipaalam kay Tio nang mahuli na nila." Wika ni Kael upang makumbinsi ang pinsan. "Pinsan, alam mo ba kung bakit hanggang ngayon hindi pa yan nahuhuli si Manang Yolanda? Hindi dahil sa hindi nila mahuli, pero takot ang mga taga rito. Kapag napag-initan ka niyan siguradong gabi-gabi kang pupuntahan yan sa bahay hanggang sa makuha ka. Kaya nga imbis na hanapin iniwasan lang nila yan. Sabi naman ng iba, hindi daw yan namamatay kahit ilang beses nang tinaga." Tugon ni Lauro. Subalit sadyang may pagkamatigas talaga ang ulo ni Kael. Pakiramdam niya, isang malaking bagay kung sakaling siya ang makahanap sa lungga ng aswang. "O sige, kung ayaw mo hindi kita pipilitin. Basta bukas ng hapon, pupunta ako doon. Huwag mo na lang ako isumbong sa tatay mo ha. Baka hindi pa ako matuloy." Wika ni Kael habang kinakausap ang pinsan. Natigilan na lamang ito at tila napako ang paningin sa labas ng tahanan. "Uy Lauro, naririnig mo ba ako? Ang sabi ko Hindi na naituloy ni Kael ang sinasabi nang magsalita si Lauro. Insan, si Manang Yolanda nasa labas. Sinundan ka yata. Anong gagawin natin?" Tanong ni Lauro. Nang lingunin niya naman ang labas ng tahanan, naroon nga ang matandang babae. Tila sumasayaw-sayaw pa sa labas at niyayaya sila. Sa parteng to ng barangay, walang kapitbahay sila Kael sa loob ng ilang metro. Nasa 5 minutong lakaran pa bago ang pinakamalapit na kapitbahay. Sa mga nasaksihan, parehong natulala na lamang si Kael at Lauro. Ang isiping nasa labas mismo ng bahay niyo ang isang bantog na aswang. At alam mong ikaw ang sadya. Tay, si Manang Yolanda po nasa labas. Pagtawag ni Lauro, kagad namang lumabas ng kwarto ang ama. Ngunit nang muli nilang tignan itong aswang, wala na ito doon. "Ito na nga bang sinasabi ko, Kael? Nasundan ka na nung aswang. Siguradong hindi yan titigil sa panggagambala sa atin. Maliban na lamang kung may tataboy o mapatay natin." Wika ni Tio Delfin. Habang naririnig ito, tila hindi makapag-isip si Kael. Nagahalo ang pananabik, takot at pag-aalala. Gusto niyang makakita kung paanong tugisin ang aswang. Ngunit natatakot siyang malapitan ito at masaktan. Kaya ng gabing yon, hindi gaanong nakatulog ang mag-anak. Maya't mayang tinitignan ng tiyuhi ni Kael ang mga bintana at pinto, kung nakakandado pa ba. Lalo pat ang kinakabahala nila kapag naglakad na naman ng tulog si Lara. "Tio, matulog na po kayo. Ako na magbabantay muna. Nagpalitan na lang po tayo. Mukha namang kumalma na yung aswang
Hindi na po yun babalik. Pasensya na po kayo at sa katigasan ng ulo ko nadamay pa kayo. Hayaan niyo po. Babawi po ako sa inyo. Wika ni Kael. Matapos yun sabihin, nagpahinga na ang tiyuhin. Habang ang binata naman, hawak ang flashlight at maya-mayang pinapailawan ang mga bintana. Lalo na yung nasa sala. Ngunit hindi nito namalayang nakaidlip na pala siya habang nagbabantay. Naalimpungatan na lamang ang binata nang biglang makaramdam ng lamig ng hangin. Napabalikwas ito nang makitang nasa pinto si Lara papalabas na ng bahay. Mas lalong namutla si Kael nang makitang tumatakbong papalapit kay Lara itong si Manang Yolanda. Lara, anong ginagawa mo? Pumasok ka dito. Wika ni Kael. Kagad niyang hinawakan ang kamay ng pinsan. Kasunod ng malakas na pagkakasara ng pintuan. Eksaktong oras bago ito tuluyang marating ni Manang Yolanda na naroon at nagngangalit na ang mga ngipin at nagwawala sa labas. Kael, anong nangyari dito? Ayos lang ba si Lara? Tanong ng tiyuhin. Pasensya na tiyo. Hindi ko po namalayang nakatulog ako Nagising na lang po ako sa malamig na ihip ng hangin. Pagdilat ko po nakita kong papasugod na yung aswang kay Lara. Kung nahuli pa po ako ng gising, baka nakuha na siya. Tugon ni Kael. Nang magising si Lara, nagtataka ito sa mga mukha ng kasamahan sa tahanan. Habang nakatitig sa kanya, may isang oras pa bago mawala itong si Manang Yolanda sa tapat ng tahanan. Ito ay nang magbukang liwayway na. Nang sumikat ang araw, nagpunta si Tio Delfin sa kapitan upang ipaalam ang pagiging mas agresibo ng aswang sa kanilang lugar. Umaasa itong matutulungan sila ng kapitan, lalo pat buhay na ng pamilya ang nakataya. Nang makaalis ito ay siya namang paglabas ni Kael. O pinsan, saan ka na naman pupunta? Mukhang hindi ka pa nadala sa pagbisita sa atin dito ni Manang Yolanda. Wika ni Lauro. Dito lang. Walang mangyayari kung hahayaan lang natin yung aswang na yan. Natakutin tayo kada gabi. Di ba? Mahina ang aswang sa umaga. Pagkakataon ko na to para makaganti sa aswang na yon. Wika ni Kael. Tangan ang isang itak mula sa kusina. Asin at bawang na nasa supot. Plano ng binatang pasukin ang sementeryo. Dahil malakas ang kutob niyang dito naglalagi yung aswang. Gamit ang mga kaalaman niya base sa mga comics at libro na nabasa. Balak niyang kalabanin itong aswang at kung hindi man mapuksa, itaboy na lamang sa lugar. Hindi naman siya napigilan ng pinsan nito. Takot din si Lauro na sumama dito kaya naisip niyang antayin ang ama upang ipagbigay alam ang gagawin ni Kael. Samantala, si Kael naman ay narating na ang entrada ng lumang sementeryo. Huminga muna ito ng malalim bago pumasok. Grabe, sinong mag-aakalang may mga nakalibing dito? Halos kakahuyan na lang ang narito Walang duda. Dito nagtatago yung aswang na yan. Tignan na lang natin kung matapang ka talaga sa mga dala kong pangontra. Wika ni Kael. Kausap ang sarili. Hanggang sa napunta siya sa parte ng lugar kung saan nagumpisa niyang makita ang mga nicho. Marahan itong naglakad at bawat parte ng lugar
Sinusuyod niya ng tingin. Maaaring naroon lamang ang aswang at muli na naman siyang susurpresahin. Inakyatan ni Kael ang isang may kataasang nicho. Nakita niyang mas maaari niyang makita ng mas malawak ang lugar sa itaas. Naroon lamang siya, nakaupo at nagmamasid-masid hanggang sa sumapit ang tanghali. Siguro, kailangan ko pang magpunta sa mas malalim na parte ng lugar na to. Baka sakaling may makita ako doon bago pa magtakip silim. Wika ni Kael sa sarili. Ngunit nang akma na siyang pababa, bigla naman itong may nakasalubong na isang lalaki. Hindi naman sinasadyang sa bigat nila at sa kalumaan ng mga nicho. Bigla itong nagiba. Dahilan para mahulog silang pareho at mawala ng malay. Makalipas ang ilang minuto. Aray, ang sakit ng ulo ko ah. Teka, sino na naman ba tong batang to? Napagod na nga ako sa kakaiwas sa bantay dito eh. May bagong asungot na naman. Hoy bata, gising! Wika ni Torio. Nabubuhay ito sa pagnanakaw sa sementeryo, sa mga mahalagang kagamitan ng mga nakalibing doon. Maya-maya pa, nagising din ang binata. Aray, ang sakit ng binti ko. Ano bang nangyari? Teka, sino ka ba? Tanong ni Kael. Ako nga dapat ang magtanong sa'yo niyan. Ano bang naisipan mo? At dito ka namamasyal sa sementeryo? Nasisiraan ka na ba ng baek? Patay na. Gabi na pala. Lago tayo kay Manang Yolanda nito. Manong, kailangan nating umalis dito. Dito nakatira yung babaeng aswang na gumagala sa barangay na to. Wika ni Kael habang pinupulot ang mga kagamitan. At saan mo naman balak tumakbo sa dilim na to? Eh kung totoo nga yung sinasabi mo, eh kailangan nating maghanap ng matataguan. Masyado tayong lantad sa lugar na to. Tugon ni Mang Torio. Nang maya-maya pa, nakarinig na sila ng pagsigaw ng isang babae sa matinis at garalgal na boses. Alam nilang malapit lang ito roon. At kung pagbabasehan ang mga nabasa ni Kael, alam niyang naaamoy na sila nito. Manong, saan po tayo magtatago? Eh lahat dito mga puno lang at nicho. Siguradong mahanap tayo niyang aswang na yan. Wika ni Kael. Nagumpisa ng mataranta ang binata. Naisipan niyang dapat pala ay hindi na lamang siya nagpunta sa lugar at hinayaan na lamang si Tio Delfin na mag-isip ng paraan para makaiwas sa aswang. Ngunit dahil sa kanyang kapusukan, naroon na siya at nasa peligro. Papalapit na ang aswang at wala silang mapagtataguan. Dito tayo sa dinaanan ko kanina. May mga pwede tayong pagtaguan doon. Kasalanan mo to bata eh. Kung hindi mo ko ginulat kanina, edi sana kanina pa ako nakalis dito. Paninisi ni Mang Torio. Nang mula sa kadiliman ay tumambad sa kanila ang gumagapang na si Manang Yolanda. Tila aso itong sinusundan ang bakas ng amoy ng dalawa. Nang makita sila nito, bigla itong tumayo ng tuwid at kagad silang hinabol. Nauna nitong mahawakan si Mang Torio. Bitawan mo ako. Bata, ano ka ba? Tulungan mo ako dito. Wika ni Mang Torio. Natulala si Kael. Mabuti na lamang at tinawag siya nito. Nang matauhan ay kagad niyang kinuha yung itak at tinaga ito sa likuran.
Inisip pa niya kung makakasuhan ba siya sa oras na mapatay niya itong aswang. Ngunit dahil hirap na si Mang Torio, itinuloy na ng binata ang kanyang pagtaga. Dahil sa sakit ng sugat ng aswang, napatakbo ito ng bahagya upang dumistansya kay Kael. Ngunit ngayon, siya na ang punteriya ng aswang. Buong sikap niyang isinaboy dito yung asin. Kaso nga lang, dahil sa sobrang taranta ay naibato niya yung buong supot ng asin. Kaya wala silang pagpipilian ng mga sandaling yun, kundi ang muling tumakbo. Naguunahan pa ang mga ito. Nang akmang tatagain pa sana ni Kael, ang lalaking biglang lumitaw sa pag-aakalang aswang din ito. Teka lang, tawa ko. Huwag kang padalos-dalos. Sumunod kayo sa akin kung gusto niyo pang mabuhay. Wika ng lalaki. Wala nang pagpipilian sila Kael kundi ang sumunod. Narinig na nila itong aswang na galit habang hinahanap sila. Ako nga pala si Manolo. Anak ako nang nagbabantay dito sa lugar. Malamang kayo yung mga magnanakaw na hinahanap ni tatay. Pasalamat kayo at naawa pa ako sa inyo. Mas mabuti na sanang ipalapa kayo sa aswang nang mabawasan ng mga magnanakaw sa mundo. Wika nito. Ako nga pala si Kael. Hindi ako magnanakaw, no? Naparito ako para patayin yung aswang na yan. Kaso, naaksidente kami nitong... Tonyo, ako si Mang Tonyo. Teka, bakit ma? Patay naman na sila. Hindi na nila kailangan pa yung mga alahas at mga ari-arian. Ginagawan ko pa nga sila ng pabon Nakakatulong sila sa mga buhay. Kahit patay na sila. Teka, saan ba tayo pupunta? Tanong ni Mang Torio. Maya-maya pa, narating na nila ang isang kubo na nasa likod ng isang malaking puno. Naiipit ng mga nicho. Ito ang tinutuluyan namin dito kapag nagbabantay. Dito na muna tayo hanggang sa mag-umaga. Nasa bayan ng tatay at nagpunta sa bahay ng kapitan para iulat ang pagnanakaw mo, Mang Torio. Kaya tayong tatlo lang ang narito. Wika ni Manolo. Ay, ang malas ko talaga. Naaksidente na nga ako. Ngayon hinabol pa ako ng aswang. Makaligtas lang ako dito Pangako, magbabagong buhay na ako. Tugon ni Mang Torio. Teka, tumahimik nga kayo. Pakinggan yung maigi. Wika ni Kael. Natahimik ang tatlo at pinakinggan ng aswang na umaangil. Hingal at nagsasalita ng mga katagang hindi nila maintindihan. Dahil sa tago at maliit na bahay ay hindi kagad ito makikita. Idagdag mo pang napakalakas ng halimuyak ng mga bulaklak ng puno. Kaya hindi kagad sila maaamoy ng aswang. Tahimik nilang inaantay na makalampas ang aswang. Subalit nasurpresa na lamang sila nang may biglang bumagsak na mabigat na bagay sa bubong nito. Maya-maya ay nakita nilang naroon na yung aswang. Ano nang gagawin natin? Abay, anong malay ko? Magnanakaw lang ako. Tugon ni Mang Torio. Huwag kayong mataranta. Hindi basta-bastang makakapasok yan. Dahil sa mga tinik ng alambreng nakaharang, huwag na huwag kayong lalabas. At siguradong kayo ang susugurin yan. Wika ni Manolo.
Naroon lang ang aswang at nakatungtong sa isang nicho. Nakatitig sa kanilang tatlo at inaantay silang lumabas. Dito nakita ni Kael nang malapitan ang itsura ng aswang. Bagay na matagal na niyang pinapangarap. Ngunit ngayon, naging isang bangungot para sa kanya. Ang tanging pag-asa lang nila, ang ipagdasal na wag masira yung bakod na gawa sa alambre at kahoy. Dahil kung magkataon, siguradong makakapasok na yung aswang. Mabuti na lamang at maya-maya pa, nakarinig na sila ng mga pagsigaw. Tinig ito nila Tio Delfin at ng tatay ni Manolo, kasama ang mga kalalakihan. Hinahanap sila ng mga ito. Subalit papaano ba silang tatakbo kung nakaabang naman yung aswang sa kanila? Wala silang nagawa kundi ang sumigaw ng sumigaw na lamang, hanggang sa marinig sila ng mga ito. Teka, may posporo ba kayo? Tanong ni Kael. Naalala nito na may dala siyang kerosene. Balak niya kung sakaling matalo niya sana yung aswang, kagad niya itong susunugin. Kaso nga lang, tila nawala yung posporo niya nang mahulog sila ni Mang Torio. Mabuti na lamang, meron itong si Manolo. Ang ginawa ni Kael ay tinali niya yung damit niya sa isang mahabang patpat. Binuhusan ng gaas. Matapos yun ay initsa niya ito sa kumpol ng mga dahon ng nyog na nasa labas, upang makatawag ng pansin sa mga taong naghahanap sa kanila. Subalit nahablot naman siya ng aswang nang gawin niya ito. Dahilan para mailabas siya ng aswang sa pinagtataguan. Hoy bata, tumakbo ka na. Bisan mo. Sigaw ni Mang Torio. Mabilis naman itong kumaripas ng takbo papunta sa pinagmumula ng boses ng tiyuhin. Tanaw na niya sa unahan ng mga ilaw. Ngunit sa likod niya naman ay mabilis nang nakahabol si Manang Yolanda. Tila tuwang-tuwa na sa wakas, mahuhuli niya na si Kael. Halos lumuwa na yung lalamunan ng binata sa kakasigaw sa paghingi ng tulong. Mabuti na lamang, nakaabot na siya sa mga kalalakihan. Ngunit puno na ito ng mga kalmot sa likuran dahil sa mga pagtangkang paghablot sa kanya ng aswang. Kael, ayos ka lang ba? Ano bang pumasok sa kokote mo at nagpunta ka dito ng mag-isa? Wika ni Tio Delfin. Hinabol na mga kalalakihan itong si Manang Yolanda. Makikitang nagliliparan ang mga sibat habang mabilis na tumatakas ang aswang. At maririnig pa ang pagtawa. Subalit, isang sibat ang tumama sa dibdib ng aswang. Matapos yon, nalaglag ito sa napakalakas na apoy, dulot na mga nakatambak na tuyong dahon ng nyog. Hindi sinasadyang dito siya bumagsak dahil sa tama niya. Wala nang nagawa pa ang mga tanod. Kasamang natupok sa apoy itong aswang. Maaring nabiguman si Kael sa planong pagpatay niya sa nilalang. Subalit ang ginawa niyang pagpunta doon ang naging dahilan upang mapilitang sumugod ang mga taong bayan para mapatay ang perwisyong aswang. Nang puntahan naman nila ang kinaroroonan ni Manolo, tanging ang binata na lamang ang naroon. Hindi na nila nakita pa si Mang Torio. Matapos ang insidenteng yon, nakilala si Kael sa barangay bilang si Kael na Hibang. Dahil sa pagiging padalos-dalos nito, magkagayunpaman, nakuha niya ang galang ng mga tao dahil sa kanyang katapangan. Kalaunan, natapos na rin ang bakasyon.
Nagbalik na ito sa Maynila. Baon ang kanyang kakaibang karanasan sa probinsya ng tatay. At sa nilalang, bantay sa lumang sementeryo. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.